ating sasagutin ang naging pagtalakay ng mga taga-revealers na mga manalista ukol daw sa kung ang Iglesia Katolika ba ay tunay na Kristiyano sa pangalan, sa kalagayan at lalong-lalo na sa aral. Ganito po ang kanilang sinabi. Mga nakikinig sa mga kapatid at maging sa mga nagsusuri, amin pong ibabahagi sa inyo ang isang napakagandang paksa para talakayin ngayong gabi dito po sa live na mga speaker ng The Revealers, na ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan at lalo sa aral. Sapagkat gaya po ng ating nalalaman, inaangkin ng simbahang Katoliko na sila di umano ay mga Kristiyano at sila di umano ang nagtataguyod ng tunay na aral, kaya buong pagmamalaki nilang sinasabi na sila raw ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. At ang mga kaanib di umano, yan sa simbahan na yan ay mga Kristiyano. Sa pagkakataong ito, patutunayan po namin sa inyo na lahat ng pag-aangkin ng Iglesia Katolika tungkol sa bagay na yan ay pawang walang katotohanan. Sapagkat ang Iglesia Katolika ay hindi po Kristiyano sa pangalan, sa kalagayan, at lalo na po sa aral. Tignan po ninyo, sila pa ang may buong tapang para magsabi sa atin na tayo pa daw yung nagmamalaki at buong tapang na nagkiklaim na tayo ang tunay na Kristiyano. Gayong alam naman natin na sa Biblia, sa history, sa referensya, ang Iglesia Katolika ang tunay at unang iglesia o simbahang Kristiyano na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, papatunayan daw nila na ang Iglesia Katolika ay hindi Kristiyano sa pangalan, sa kalagayan at sa aral. Pero ang challenge natin sa kanila, paano pagpapatunayan namin na merong kahit na isang aral ng Iglesia Katolika na aral Kristiyano? Halimbawa, itong una nating ibibigay sa kanila na aral na sinasampalatayanan ng Iglesia Katolika. Dito po sa ating creed ay ganito po ang ating mababasa sa I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come again to judge the living and the dead. Ang tanong po natin sa mga manalistang ito na taga-revealers, ito po bang binasa ko mula po sa famous na dasal ng Katoliko na I believe, yung The Apostles' Creed, ito po ba ay aral Kristiyano or hindi? Ito po ba ay biblical or hindi? Ang susunod naman po ay dito naman po sa Catechism of the Catholic Church. Sasabihin lang naman nila kung ito ay aral Kristiyano or hindi, kung ito ay biblical or hindi. Basahin natin. The sacred scriptures contain the Word of God, and because they are inspired, they are truly the Word of God. Catechism of the Catholic Church, paragraph 135. God is the author of sacred scripture. Because He inspired its human authors, He acts in them, and by means of them, He thus gives assurance that the writings teach without error His saving truth. CCC 136 at sa 139, the four Gospels occupy a central place because Christ Jesus is their center. So ito po bang mga ito na opisyal na aral Katoliko na mula po sa Constitution ng Vatican II, the Dei Verbum, Dogmatic Constitution on Divine Revelation, aral Kristiyano po ba ito or hindi po ito aral Kristiyano? Pakisagot po. At meron po sinabi dito yung ating kaibigan, no? Meron silang binasa patungkol po sa unang paggamit ng salitang Kristiyano. Pakinggan po natin. Sino po ba at kailan unang nakilala ang salitang Kristiyano? Yun po muna ang ating alamin. Pakinggan po rin ang babasahin natin ng Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayun, sa talata po na yan na ating binasa, binabanggit na pinasimulan kanyang tawaging mga Kristiyano, yung binabanggit na mga alagad na nasa Antioquia. Sa makatwid, unang nakilala ang salitang Kristiyano patungkol sa mga alagad sa iglesia na nandoon sa Antioquia. Okay, so sinasabi niya ngayon na nakilala ang mga unang alagad bilang mga Kristiyano sa Antioquia. Pero hindi niya alam, ang nakaimbento po ay sa kasaysayan ng salitang Kristiyano na mababasa sa Gawa 11:26 ay si Saint Evodius. Siya ang unang obispo ng Antioch pagkatapos ni San Pedro. At siya naman ang sinundan ni San Ignacio na later on tinawag naman yung mga Kristiyano na mga Katoliko. Siyempre hindi nila alam yan kasi historical yan. Premise, turo din naman ng ating Iglesia Katolika na ito ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sabi dito, this is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, Holy, Catholic, and Apostolic. Mababasa po yan sa ating CCC 811. Pero tunghayan muna natin yung paggamit nila ngayon ng isang referensyang Katoliko para patunayan na sila daw ang tunay at tayo daw yung peke. Siya po ang kinaaniban
ng mga Kristiyano. Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko, ay sinulat po ni Francis V. Cassidy, na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine, and Practice. Ganito po mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito ay tinawag na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia Kristiyana o ang iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po Apostolika Romana. Ngayon, ayon sa Biblia, ano nga ba pangalan ng iglesia na yan? Ito po yung aklat na kanyang ginamit, no? Na ayon daw sa aklat ni Padre Francis B. Cassidy na Religion, Doctrine, and Practice, na paborito nila, ang tinatag daw ni Kristo ay sunod sa kanyang pangalan, na yun daw ang Church of Christ o Christian Church, no? At ginagamit nila yung all history, no? Both secular and profane. Pero kapag babasahin po natin, kasi ito yung kanilang binasa, yung nandito sa part na nandito sa page 529 dito, pero ipang page sa kanya, same lang po yung binasa dito. Yes, from all history, both secular, take note of the word secular, and profane, we as well from the Bible considered as human document, human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. Pero dito po mismo sa kabilang page, binabanggit na sabi dito, the lessons of the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true Church of Christ established by God to teach men infallibly, etc. Ito pa lang, tinutukoy na Church of Christ dito ay siya din palang Iglesia Katolika. At kapag susundan po natin sa susunod pang pages, sabi dito, we must believe, no? What truths must we believe? Sabi dito, sabi ni Francis Cassidy, Father Cassidy, we must believe all the truths revealed by God and proposed by the Catholic Church, which was founded by Jesus Christ to teach all nations. Ang tinatag pala ni Kristo, Catholic Church pa rin. At dito naman sa isa pang page dito na susunod sa nasa gitna, sinasabi dyan na hindi natalikod yung Church of Christ. Nasalungat naman sa aral nila na natalikod ang Church of Christ. Kaya nga sabi dito, the next question to consider is whether the Church of Christ disappeared at the death of the apostles or has lasted to the present time and will continue to endure. Ang sagot po, did Christ destine His Church to endure? Yes. At kapag titignan po natin yung sa number 15 sa page 335, sabi dito, by what name do we call Christ Church? Ang sabi po ng kanilang sinitas na or kinote na aklat, we call Christ Church the Holy Catholic Church. Christ Church has many titles. It is sometimes called merely the Church or the Catholic Church. It is also known as the Christian Church, the Roman Church, or the Roman Catholic Church, etc. Sabi ni Saint Pacian, in the 4th century, said, Christian is my name, Catholic is my surname. The church is also styled the kingdom of Christ, the body of Christ, and the spouse of Christ. So malinaw po na yung tinutukoy palang Christian Church, o kaya Iglesia Kristiyana, o kaya Church of Christ dito sa aklat ni Padre Francis B. Cassidy, ay siya ding Catholic Church. At sabi po kanina dito, yung sa binasa nila, both secular and profane. Pero bakit ayaw nilang tanggapin yung nasa pasugo nila? Nasabi sa Pasugo Magazine, July-August 1988, page 6, na sinulat ng dating katolikong seminarista na si Pedrito Palacio, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the Church of Christ is the Catholic Church. Sinasabi po niya dito na secular history din. Same lang din po sa paggamit nila sa aklat po ni Padre Cassidy na kanilang ipinagmamalaki. Maraming salamat.